Hi! So, nasa part 5 na tayo ng visa reunification. So, kung hindi nyo napanood yung part 1 and part 4, so guys, panoorin nyo kasi full video kasi itong ginawa ko. Sobrang haba niya and kung mapansin nyo, namamaos na ako kasi ang haba talaga ng video na to. So, itong part 5 sana last video na to para matapos na tayo. So, itatakal natin dito yung tungkol naman sa mga additional na dapat nyong malaman. So, sa part 1 kasi binanggit natin yung requirements, tapos yung visa application, tapos binanggit din natin sa part 2 natin yung tungkol sa kung sino yung pwede nyong dalahin dito sa Czech Republic. And then sa part 3 naman, yung mga step by step. So, yan, masyadong madami na yung ating naging topic about sa payment. So, binanggit din natin yan. I think nasa part 3 yata yan. So, yung contact information. So, binanggit ko rin yan sa mga video ko. And for today, for this video naman, isang pag-usapan naman natin is tungkol naman to sa mga additional na dapat malaman nyo. So, guys, nabanggit ko sa ibang video dyan. Okay? Na dalawang klase ang ating visa ng pagpaprocess. So, ang pagpaprocess ng visa is DIY. It's either ikaw ang gagawa or it's either ipapagawa mo sa iba. So, anong difference ng ikaw ang gagawa? Kung ikaw ang gagawa, guys, from the very start, ikaw lahat. So, dapat alam mo yung process. Dapat meron kang information. Dapat alam mo yung step by step. Why? Kasi if ever magkamali ka ng visa na makuha, guys, hindi ka po makakapag-work dito sa Czech Republic. For example, mali yung visa na nakuha mo. So, kukuha ka ng employer pa dito sa Czech Republic. For example, hahanap ka pa ng parang work dito. Kukuha ka ng employee card, something like that. So, ang ganun kasi mas mamamahalan ka, mas matatagalan, medyo matagal at hindi ganun katagal yung ang visa na ibibigay sa'yo. So, medyo tricky siya kapag DIY. For me ha, so personal opinion ko yan, medyo tricky siya. So, kung meron naman kayong mapagkakatiwalaan na service provider, consultancy, so pwede po kayong lumapit doon. Pero yun nga, gaya ng pangako ko, sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng consultancy na pwede na makatulong sa inyo at pwede na makapagbigay sa inyo ng mas malinaw na information regarding dito sa visa reunification. Since hindi pa po ako nakagawa ng DIY at hindi pa rin ako nakapagpagawa ng service consultancy, something like that. So, sila yung makakatulong po sa inyo regarding po dyan. So, ilalagay ko sa comments ang kanilang information. So, doon po ninyo makikita kung paano nyo makokontak itong consultancy na to. So, may mga napalis na to guys. Kayo na lang po ang makipag-usap. Wait lang guys ha. Nalobat lang kasi yung ating laptop. So, itatry ko lang ulit siyang buhayin. Ayan, eto na. Okay. Simulan na natin para sa topic natin. Sana last na to. Kasi pause na talaga ako, promise. So, eto yung mga dapat nyong idagdag at dapat nyong malaman. If you try to decide sa inyong pag-DIY ng visa, once na nagkamali kayo, tricky to. So, ang gastos, syempre, halos malalakihan kayo lalo kapag DIY tapos nagkamali kayo. So, yung palakad-lakad on and off, parang ganun. So, yung pag-aayos, so doon kayo malalakihan eh. Hindi nyo ramdam doon sa binabayad, pero doon sa pupunta ka kay ganito, pupunta ka kay ganyan, hindi mo lang ganito, hindi mo lang ganyan, doon ka malalakihan. Okay? So, if you are legally married and apply for the correct visa sa long term, so, pwedeng ang asawa mo is makapagtrabaho dito. Halimbawa, pagdating nila dito, nakakuha agad sila ng card, yung TRC card namin dito, as a visa reunification card. So, yon. After nun, pwede na po sila makapagtrabaho. For example, yung asawa nila, pwede nilang makuha
or pwede nyo makuha ang asawa nyo sa inyong trabaho. Basta meron na siyang residence card na nandito siya sa Czech Republic, agad-agad makakapagtrabaho po siya. So, yun nga lang, syempre, kung DIY, tapos nagkamali kayo ng card na nakuha or ng visa na nakuha, so hindi agad siya makakapagtrabaho. Mahihirapan siyang makakuha kasi kailangan niya employee card. So, magkaiba kasi yun. Residence card tsaka employee card, so magkaiba po yun. So, hindi nyo na kailangan guys ng show money. So, sa iba kasi na nagtatanong, baka kailangan ako may pera na 200,000. As long as yung salary ng husband nyo or ng wife nyo is enough sa inyo para mabuhay. Paano ang breakdown para malaman nyo na enough sa inyo? Okay? Ganito ang breakdown yan guys. Ang living minimum ng isang tao dito is nasa 4,860 crowns. So sabihin natin nasa 5,000 crowns na isang tao. Kung kukunin mo tong si asawa mo, dalawa na kayo. Siyempre, ito times 2 mo yun. 4,860 times 2. Diba? Or pag galing kasi ng Pilipinas, mas mababa. Parang 4,470 lang siya. For example, ako nasa Czech Republic ako. 4,860 ang aking living expenses for a month. Pero, yung si asawa ko, bibigyan siya ng computation ng embassy ng 4,470 lang siya per person. Kung ang asawa mo, may anak ka, so tatlo yon na 4,470. Ita times 3 mo yon. Ngayon, ang rent, magkano ang rent? Ang instance is 15,000. Kasi kung family kayo, possible yon. Meron naman kayong makukuha, minsan 10,000, something like that. So, pwede rin yon. Okay? So, kapag yung inyong pera, husband ka, is 4,860 ang iyong budget, plus 15,000 sa bahay, plus 4,470 kay wife na budget niya. Pag tinotal mo yon is magkano? Nasa 24,330 dapat ang iyong sinasahod. So, kapag mas mataas ang iyong sahod doon a month, ibig sabihin, pasado ka sa visa reunification. Pwede mo pong makuha. So, yan yung average net salary na makukuha mo dito sa Czech Republic is 4,330. So, pasado ka po para makapag-grant ng visa reunification. Then, kung hindi naman aabot ng 4,330, so sabihan nyo yung inyong magiging asawa na for the first 3 consecutive months, nakakailanganin niya ang payslip, mag-OT muna siya sa 3 buwan na yon para po abutin ng 4,330. So, guys, yun yung explanation dun ha. No need to show money, pero kailangan ang asawa nyo ay kumikita ng nasa 4,330 crowns and above. Okay? Yung translation pala guys sa Pilipinas is expensive than dito sa Czech Republic. So, yung translation naman kasi guys is naman yan, provided naman nila yan. Kasama yan sa babayaran nyo. Kung hindi ako nagkakamali dun sa intindi ko. So, kasama yan sa babayaran nyo sa kanilang service provider. Okay? Yung translation kasi dyan sa atin sa Pilipinas is bako-bako ba. Hindi siya ganun ka-accurate. Kaya kailangan pa siyang i-verify ng ating embassy. So, sa part na yon, so doble-doble yung pera na nagagastos nyo. So, yan yung mga information na dapat malaman nyo sa visa reunification. So, guys, kung meron kayong questions, magtanong lang kayo. And, syempre, guys, kung gusto nyong i-message yung ating consultancy. So, magtanong na lang kayo guys. Lista nyo lahat na mga gusto nyong itanong. Kasi, yan lang yung mga information na alam ko. So, binahagi ko lang guys sa inyo. Talagang hinahanap ko yan para sa inyong lahat. So, yan lamang po and thank you so much.